Sir Benigno Aquino Jr. Speaking. Okay, go ahead, Mr. Tanya, on the line. Senator, Mr. Tanya? yeah, this is June Tanya of Radio Veritas. Yes, June. We are on tape, sir, no po? And I would like to, Maliwanag ngayon. yeah, interviewin ko po kayo in Tagalog for our common tao here. Sure, thank you. Yeah, Senator, tungkol po rito sa mga napabalita sa Maynila. Marami po nagtatanong kung meron po kayong enough documents para makabalik dito po sa Manila on August 21st. Wala nga po eh. Wala po akong dokumento dahil ayaw akong bigyan ng gobyerno. Ang sabi sa akin ng gobyerno, noong July 19, hindi raw ako maaaring bigyan ng dokumentong makabalik sa Pilipinas. Meron daw mga taong nagpapangga na papatay sa akin. Sumulat po ako kay Presidente Marcos, sinabi ko sa kanya na ako naman ay hindi na natatakot sa mga taong nagpapanggang yan kung meron man. At ako'y gustong-gusto ko na lang at sabik na ako makauwi. Kinablihan po ako ni Presidente Marcos nung 2 ng Agosto, nung ako'y handang-handa ng pauwi. At sabi niya kung maaari lamang ay bigyan pa raw ang gobyerno ng 30 araw sapagkat totoo raw yung mga taong nagpapanggang yan na papatay sa akin. Senator! Para naman pong hindi lalabas na ako naman ay napakatigas ang ulo, pumayag ako na hanggang 21 na sinuggest naman ng oposisyon sa Maynila. Kanya sinabi ko sa gobyerno kung maaari lamang ay bigyan na ako ng dokumento. Ngayon, kung di pa nila ako bibigyan ng dokumento, ay gagawa na ako ng paraan na aking sarili na makaabot sa Maynila ng Agosto 21. Nangangahulugan ho ba, Senator, na hindi na po magkakaroon ng pagpapaliban or postponement? Ay hindi na po maaari eh. Sapagkat wala na rin akong visa rin sa Amerika eh. At ako'y illegal overstaying alien na rin sa Amerika. Kanya sinabi ko sa gobyerno, para namang hindi na ako maipit dito, uuwi na ako dyan. At bigyan ako, hindi ako bigyan, ay talagang gagawin ko lahat ang magagawa kung makauwi na ako. Senator, kayo po ba ay nakahanda ng harapin ang mga demanda sa inyo at yung pong mga posibleng kayo po ay makulong pagbaba nyo po ng eroplano pagdating dito sa ating bansa? Sinabi ko naman po sa gobyerno wala naman ako hinihingi sa kanilang palugit o anumang quarters. Ang sinabi ko, ako'y nakahanda, konsyensya ko ay malinis. Ang sumulat pa ako sa kanila, sinabi ko, kung palagay nila ako'y nagkasala, uuwi na ako para mapabaril na. Hindi naman ako nagbabago sa paglalaban ko 7 taon ako nabilanggo Kung hindi ako nalaban, di matagal na akong pinakawalan. Hindi naman nagbabago yun Ako'y na-opera rin sa Amerika at sinabi ko naman sa kanila, ako'y babalik. Kanya lang hindi ako bumalik agad sapagkat pagkatapos ng aking operasyon, kumabli po ako kay Presidente Marcos. Sinabi ko sa kanya, tapos na ang aking operasyon, pagkatapos po ng 10 araw na ako'y pinalabas sa ospital, tinanong ko sa kanya kung ako'y dapat nang bumalik sa aking piitan. Pinasabi po niya sa akin kay General Ver na magpalakas muna ako, regain my health, and you can stay in America indefinitely. Kanya naman po ako nagtagal sa Amerika, tinanggap ko na yung alok ng Harvard University at ng MIT. Pero ngayon tapos na yon, gustong-gusto ko na po makabalik sa atin. Senator, mayroon pong question dito. Is there a basis for these allegations regarding assassins out to get you? Hindi ko na ho alam yun sapagkat sila ho nagsasabi, baka naman meron silang pinangahawakan, pero kay meron, kay wala, gusto ko na ho umuwi. Kung yun ang hinihingi ng panahon na mapatay ako ng assassin sa Pilipinas, di mabuti na ho, kaysa mapatay naman ako dito sa Amerika pa. Di sa bahay na natin ako mapatay. Pero pinaliliwanag ko na ang aking konsyensya ay malinis at wala akong kasalanan, kanya ako bumabalik Parang mapakita ko sa kanila na ako'y walang kasalanan. Kung ako may kasalanan tatakbo pa, babalik pa ba ako? Di tatakbo na lang at ako'y malaya na. Opo. Pero sinabi ko po sa ating Pangulo, naghihirap ang ating mamamayan, kailangan naman dumamay na ako sa paghihirap. At kung kailangan ako ibalik sa bilangguan, di ganun ang hinihingi ng panahon. Ako na may tinatanggap ko na yaon. Ngayon, kung inaakala nilang masamang tao ako, di pagbalik ko, ipabaril na nila ako. Ako na may nakahanda rin magpabaril. Ngayon, kung hindi naman nila ako ipababaril, palayain na ako para ako'y makatulong sa oposisyon at maihanda ko ang aking mga kasama, makatulong sa kanila sa paglalaban sa 1984. Yeah. Senator, iisa lang po ang nais matiyak ng ating pong mga listeners dito po sa Radio Veritas sa Pilipinas. Tiyak po ba, Senador, na hindi na kayo magpo-postpone? Tiyak po bang sa 21 na po ang dating nyo sa Pilipinas? Palagay ko po kamatay nilang aawat sa akin. Sapagkat ako'y talagang pasakay na bukas. Ako'y handang-handa na, kundi nakiusap lamang ang mga kasama diyan sa Maynila
na pagbigyan na raw muna ang hiling ng ating ng ating Pangulo at saka ng administrasyon, nabigyan pa sila ng mailang-ilang panahon para malipol itong mga taong nagpapanggap papatay sa akin. Pero talagang nakahanda na ako nga alis. Sa anyayang yan o sa pakiusap na iyan, pumayag na ako. Pero sinabi ko sa mga kasama, yung kakoy huling-huling postponement na dahil hindi na ako pwede magtagal pa sa Amerika. Kanya kamatayan na lamang ang pipigil ho sa akin na pagbalik. Ito lang masasabi ko sa inyo. Pag hindi ako binigyan ng dokumento ng gobyerno before August 14, mapipilitan na akong lalakad, alis na ng Amerika, maghahanap na ako ng paraan na papasok diyan. Kanya kung hindi po ako bibigyan, 14 kahuli-huli na pag-uusap dito sa teleponong ito dahil ako aalis na at puposisyon na ako para makapasok ng 21 na sa Pilipinas. Ngayon, kung ako'y bibigyan naman ng laya ng ating Pangulo at makipag-usap, tsak na tsak kayo po mabibigyan ko ng interview. Pero ako'y nananawagan sa Pangulo kung maaari, total naman ako'y babalik dyan at ako naman yung papabilanggo na at nagpapapatay na kung ilang gusto nila. Bigyan na ako ng pagkakataon na makabalik. Yan lamang na hinihingi ko. Wala naman ako ibang hinihingi na makabalik lamang sa ating bayang tinubuan. Opo. Senator, tayo po ay on the air ngayon sa buong Pilipinas. Kung mayroon po kayong nais iparating sa ating pong mga mamamayan na sa inyong pong pagkakataon. Yan lang po at ako'y sabik na makabalik na sa atin at ako po'y talagang wala nang magagawa sa hinaharap at paghihirap ng ating mga kababayan. Kundi makiusap sa ating mga kasama at mga kapatid na ngayon namumuno na sana ibigyan ng konting luwag. Ngunit 3 taon na ako nawawala, akala ko gaganda at luluwag ang pamumuhay, lalong humigpit. Kanya ganyan po ako nagpipipilit ng umuwi na ngayon. Kung wala na ako magagawa, damayan ko na lang sila sa kanilang paghihirap. Kanya naway sa Panginoon Diyos ako'y tanggapin na ulit sa ating bayan at ako po'y nandito dyan sa Linggo, Agosto 21. Kamatayan lamang ang makakapigil na sa akin. Yes. Senator? Speaking. Yeah, this is June Tanya again of Radio Veritas. Yes, John. Yeah, we're on tape, sir. Ano po? At mag-usap po ulit tayo ng Tagalog, please. Senator, napagalaman po namin na hinihintay po ninyo ang pagkakalob po sa inyo ng pamalaan ng Pilipinas ng proper documents at hinihintay po ninyo ito on this day, August 14. Ito ho ba ay naipagkalob na sa inyo, Senator? Hindi pa, naghihintay nga ako at ako'y nagtatanong sa kanila dito sa Amerika kung ako'y bibigyan na ng pagkakataon na makabalik sa atin at mga dokumento. Ngunit hanggang ngayon, wala pang tawag sa akin ang konsulado sa Nueva York. So, Senator, nangangulugan ho ba na kahit wala or meron kayong mga papeles ay nakatakda na kayo umalis ng Amerika? Oo, ako'y nakahandang-handa na umalis. Meron o wala sapagkat pagsisikapan ko hanggang meron na ako'y makabot sa Pilipinas sa Linggo, 21 ng Agosto. Nabanggit po ninyo, Senator, sa amin nitong nakalipas po natin pag-uusap na with or without ay aalis po kayo ng United States ngayon pong Agosto 14. Ganun na nga. At ako'y pagsisikapan ko na nga na makaalis para ako'y mapalapit na sa atin. Kanya ngayon paalis na ako. Siguro hanggang Lunes o Martes aalis ako ng Amerika. Senator, nais po ba ninyong i-reveal sa amin kung paano po ninyo binabalak na makarating sa Pilipinas kahit wala pong mga proper documents? Yang mahirap na po na sabihin sa iyo, pero pagsisikapan na sa Linggo'y ako'y nasa Maynila. Senator, tayo po ay on the air sa buong kapuluan dito po sa Pilipinas sa pamamagitan po ng Radio Veritas. Meron po ba kayong nais pang iparating sa ating pong mga nakikinig ngayon? Wala na po na ako naman sabik na makauwi at sana naman hindi na ako hahagka ng administrasyon. Sapagkat pag ako naman nakabalik na sa Pilipinas, bahala na sila kung anong gagawin nila sa akin, kaya bilanggo ako o ano man. Para namang hindi na ako maghihirap pang bumalik. Kung sana ibigay nila lang yung mga dokumentong yaon, parang ako naman makabalik na sa atin. At masyado na po kaming hirap ngayon dito sa Amerika dahil yung aking visa ay tapos na. At kailangan na akong umalis ng Amerika. Kanya sana kung didinig ako ng mga nasa administrasyon, ako naman walang ibang hangarin kundi
mapayapang pagbabalik lamang. At sana'y bigyan na ako ng dokumento parang mawala na itong mga sigalutan at malaking away na ito sa pag-uwi. Yun lang po. Senator, nabanggit po ninyo na kayo po ay nagnanais or nagpapakita ng indikasyon ng reconciliation or muling pakikipag-ugnayan sa ating pong pamalaan para magkaroon po ng magandang pamamalakad sa ating bansa. Ito ho ba ay nais pa ninyong ipagpatuloy? Opo, ako naman nung ako'y sumulat sa kanila, sinasabi ko ako naman ay bumabalik mag-isa lamang. Wala naman po akong ukbong sandata na kasama. Wala naman akong salapi. Wala naman akong pananakot. Ang akin namang hangarin ay makabalik lang sa atin at makatulong sa pagkakaisa ng ating bayan sapagkat napakaigpit ng problema ang hinaharap ng ating mga kasama at ng ating mga kababayan. Sana po magkaisa-isa tayo at matapos na itong sigalutan at mga madudugong pagtatagpo ng ating mga kapatid. Yan naman ang aming inihintay at sana'y makamtan. Kanya hindi ko ba alaman bakit naman itong mga nasa administrasyon ay masyado napakaigpit sa kanilang pagsususing hindi ako makabalik sa ating bayan. Ako po nagpapasalamat na malaki. Alam ko yung malaking abala kung kanino man yung pupunta sila sa airport. Ngunit kami po ay sabik na at sana'y magkakakita-kita tayo sa airport pagdating namin at papayagan naman ako ng ating mga kasama sa administrasyon na makamayan ko man lang kayo sapagkat matagal na rin po may 3 taon na ako nawawala at sana'y bigyan ako ng pagkakataon na makihalabilo sa inyo at makisama muli at sa linggong ito ay makakamtan ang aming pangarap na makabalik sa ating bayang tinubuan. Yan lang po. Senator, last question at ito po ay talagang nais pong matiyak ng ating pong mga listeners. Tiyak po ba, Senador, na sa 21 ng Agosto kayo po ay narito sa Pilipinas at anong oras po kayo darating sa Pilipinas? Mga tanghali ho siguro o mga launa. Kamatayan lamang ang makakapigil sa akin. Pero ako po'y babalik at pagsisikapong makabalik sa atin. Sa Maynila, Agosto 21, siguro po mga launay nandidiyan na ako. At sinabi ko na nga, ulitin ko, kamatayan na lamang ang makakapigil sa akin. Ngayon, kung ako'y papayagan na makipagkamay at makitagpo sa mga dadalo, yun po hindi ko alam. Pero ako'y babalik diyan sa atin.